Televisa presenta. No sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió. En nuestro diario ambiente lo bonito tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor de tu alegría, ¿a dónde va nuestro amor? Yo me pregunto, en nuestro cielo hay un en agonía. Maraming tao sa harap ng building. Hindi ko alam kung bakit pero gusto mo bang umikot ako para wala makakita ng pagpasok mo? Hindi Fidel. Parang may hindi magandang nangyari. Grabe namang nangyari dyan. Hindi ko mapasok. Ay, grabe. Siguro ambulansya o kahit na ano. Hindi ko alam. Pero parang nahulog siya mula sa kanyang kwarto. Siya ba yung artista noon sa walang kwentang palabas? Oo siya, walang suot. Hindi ko alam. Tagabukas lang ako ng pinto dito. Sinabi nang wala akong alam. Oo, siya yung karelasyon ng isang soccer player na halos masira ang kanilang pagsasama, hindi ba? Diyos ko! Yung soccer player kaya yung pumatay? Hindi siguro. Nakita ko siya sa taas at mukhang Magkakaanak tayo. At sana matanggap mo kaming dalawa. Dahil mamamatay ako sa lungkot kung iiwan mo kaming dalawa, Pedro. Tanya! Pedro, Tanya! kailangan na nating umalis. Hindi ka dapat Tanya! nandito. Sandali lang. Anong nangyari? Miss Diana, may masamang nangyari. Kaibigan ka niya, hindi ba? Hindi. Tanya? Hindi ko alam ang nangyari. Kung aksidente ba ito? Ano bang nangyari? Kausap ko lang siya kanina. Hindi ako makapaniwala. Paano nangyari ito sa kanya? Hindi. Huwag kang lumapit sa kanya, Miss Diana. Pakiusap. Huwag mo na siyang lapitan. Pakiusap. Kawawang Ma'am Tanya. Hindi dapat nangyari sa kanya to. Nang dahil sa pagmamahal niya kay Sir Pedro, nangyari sa kanya to. Hindi ako makapaniwala. Parang naisip ko biglang. Yung mama, alam ko. Pedro, mas mabuting umalis ka na. Hindi. Bakit ito nangyari sa kanya? Pedro, pakiusap, makinig ka. Dapat ko lang Pedro. siya tulungan. Ako nang gagawa. Sa puntong ito, hindi dapat ito malaman ng pamilya mo, lalo na ng iyong lola. Naintindihan mo? Umalis ka na, Pedro. Hindi kaya iniwan siya ng kanyang boyfriend? Ang alam ko, gusto niya na lagi sila magkasama. Pero hindi siya laging napagbibigyan ng lalaki. Pedro, umalis ka na. Eto. Ipinapangako ko nandito ako para tumulong. Kailangan mo nang umalis. Sige na, Pedro. Umalis ka na dito. Ngayon na. Napakasama niya. Walang pusong lalaking yun. Paano niya nagawa ito sa babae ng mamahal sa kanya ng labis? Ay, anong nangyayari? Hello, si Pedro
Kanina wala si Pedro sa meeting. Ngayon naman, hindi siya sumasagot ng telepono. Pero nagsabi siyang hindi siya makakarating. Oo, pero hindi niya sinabi sa akin na hindi niya nasasagutin ang aking tawag. Hayaan niyo na. Huwag mo nang pahirapan pa ang paborito mong apo. Lagi kasi siyang tumutupad sa kanyang mga pangako. Meron na bang hindi tinupad ang apo mo? Baka may ginagawa lang siyang importante ngayon. Maaaring sa oras na ito nakikipag-date ang inyong apo. Alam niyo naman yun. May dapat ba akong malaman? Hindi sa gano'n, nag-iisip lang din ako, Mama. Pero kung totoo man, hayaan na natin siya mag-enjoy sa kanyang buhay. Huwag mong isipin na pareho kayo ni Pedro mag-isip. Malabong mangyari yun kahit kailan. Tandaan mo yan. Ay, Mama, wag mo nang palalain ng ganito. Nakikiusap ako. Ay, Mabuti na lang at nagmana siya sa kanyang lolo. alam mo, Mama, mas nagkakaroon ako ng pagdududa sa mga kabutihang sinasabi mo tungkol kay Papa. Huwag mong dumihan ang kanyang alaala at tigilan mo ang pagsasabi sa akin na mga hindi makatotohanang bagay. Kung meron mang gumugulo o pumipigil kay Pedro, sigurado ako na yun ay trabaho. Pero sana man lang sinasagot niya yung tawag ko, hindi ba? Ayon sa ulat galing sa mga tenant, ang biktima di umano ay ang aktres na si Tanya Casanova, pero hanggang ngayon, hindi pa ito kinukumpirma ng mga otoridad. Ang insidente ng di umano ay suicide ay inuugnay sa depresyon ng biktima, pero hindi pa rin iniaalis Habang ng mga ako ay pulis ang ginagawa posibilidad lahat ng ng homicide, makakaya ko murder, para o lang kidnapping mabuhay abuse. pa ako. Ang labi ng Itong biktima babae ay naman na dadalhin ito sa ay morgue ng nagpakamatay syudad para lang. sa otopsiya. Aba, teka, nanonood pa ako ng balita. Wag na, Mama. Tingnan mo, pag nanonood ka ng balita, sumasama ang loob mo. Palagay ko hindi yan makakabuti sa kalusugan mo, kaya manood ka na Ayoko tayo manood ng Mama. cartoons. Sigurado malilibang ka doon. Tumigil ka nga, seryo. Ano ka ba? Ibalik mo sa dating pinapanood ko. Ay, Istorbo ka. Tara, Gian. Tara na. Wala ka ba talagang alam? Wala. Pagdating ko, nasa lapag na ang babae. Sabi nila nagpakamatay siya. Nandun sila ngayon sa loob, tinitingnan nila. Ganun ba? Salamat. Teka, saan ka pupunta? Sa loob. Ako may-ari ng unit kung saan siya nakatira. Ng biktima? Oo, ng biktima. Hindi ka pwedeng pumasok dito. Meron kami mga itatanong sa'yo. Walang problema. Ate, mukhang mali na nandito tayo. Tumahimik ka. Ate, tayo na. Bilisan mo na. Huwag ka humawak ng kahit ano dyan. Oo, wala akong hahawakan. Pupunta ang mga pulis. At kukunin lang nila mga importanteng gamit ni Ma'am Tanya. Halika na, ate. Yung diary niya. Baka madami pa tayo dito. Halika rito. Teka lang. Ano nangyari dito? Importante maprotektahan natin ang privacy ni Ma'am Tanya. Eto na. Nakita ko na. Hindi naman siguro nila malalaman kung kukunin ko tong diary, di ba? Gianna, okay ka lang? Okay lang ako, ate. May problema ba? Ano nangyayari sa'yo? Hindi lang maalis sa isip ko yung nangyari kay Ma'am Tanya. Tapos hindi naman tayo dapat nandito. Tayo na, ate. Umalis na tayo. Hindi mo naiintindihan. Ang mahalaga na sa akin na to. Tara na. Ito yung mga babaeng hinahanap mo. May ginawa ba silang kasalanan? Wala naman. Bigla na lang silang nawala eh. Dapat kasi magkikita sila ng isang kliyente ko pero hindi sila dumating. At ngayon naman, ginagawa namin ang lahat para mahanap sila. Pero kung di kayo pwede magsabi ng kahit na ano dahil ito'y protocol, naiintindihan namin. Walang problema. Titingnan ko lang yung mga video. Lahat ng video? Naku, huwag na. Malamang matatagalan pa tayo niyan. Hindi. Eto na, nakita ko na. Talaga? Oo. Nagkataong nakatanggap kami ng abiso na isa sa mga babaeng ito ang sumama ang pakiramdam pero hindi nakapunta sa doktor ng airport. Kaya ako ang umalalay. Sigurado ka pwede tingnan? Hindi ba ito invasion ng privacy? Siyempre, hindi, Benito. Ano ka ba? Akin na titignan ko. Hindi ako makapaniwala. Ngayon, naire-record na nila ang lahat ng bawat galaw. Wala na silang respeto sa privacy ngayon. Para naman ito sa kapakanan ng lahat. At saka public area naman ito. Hindi naman ito parang bahay mo na may hidden camera. Ay! Hindi. Sobra na ito para sa akin.
Sigurado ako pati mga banyo nyo ay may camera. Meron bang camera sa mga banyo? Siya ba to? Oo, tama siya. Napakiraway Katulad nga. nga ng invasion of privacy. Ay, mama. Teka lang. Itong file na to. Hello? Pwede ba makita yan? Sige po. Oo, yan. Yan nga. Ano? Oo, buksan mo. Hindi. Pwede buksan mo. Papunta na ako Sige. dyan, mama. Sige na, huwag na kayo mag-alala. Makinig kayo. Ayan. Kailangan ko nang umalis ngayon din. Mauna na ako, ha? Pwede mo bang i-zoom in yan? Sige po, ito Para po. makita ko. Oo, yan nga. Oo. Pero sigurado ka ba na kumpleto ang file na ito? Tama ka ba? Opo, at ang totoo niya, may ginawa po akong compilation mga video. Sige. Mukhang mabuti naman yung ginawa mo. Ano kaya ang nangyari? Bakit wala pa sina Madam Adele at Sir Reynaldo? Hindi ko alam. Siguro kasama pa nila yung mga pulis. Anong sasabihin nila sa mga pulis? Wala din naman silang nalalaman tulad natin. Ay, ewan ko, Ate Fiorella. Nauuhaw ako. Kukuha lang ako ng tubig. Sige. Sa ngayon, ang buhay ko ay parang nawalan na ng halaga. Nararamdaman ko nawalan na ako ng pag-asa sa iyo, Pedro. Wala man lang siya sinabi nung nalaman niyang buntis si Ma'am Tanya. Hindi ko inakala na matatapos ang lahat sa ganito. Pero mas makabubuti na rin ito. Si Sir Pedro. Siya ang dahilan ng pagkamatay ni Ma'am Tanya. Paano niya kaya nagagawa magpanggap na mabait sa harapan ng ibang tao? Masama siya. Maligayang pagbalik, Pedro. Gusto mo ba ng wine o beer? Hindi. Okay lang ako, salamat. Pasensya ka na sa sasabihin ko pero mukhang hindi ka okay. Okay ako. Maniwala ka. Nakikita ko sa mga mata mo. At sigurado akong dahil ito sa magandang babae. Siguro nga. Sa tingin ko mukhang pareho tayo ng pinagdadaanan sa ngayon. Alam mo ba na iniwan ako ng aking fiancé sa harap ng altar? Vittorio, pasensya ka na pero wala ako sa mood para makipag-usap ngayon. Hinihintay ko lang yung driver ko. Oh, andito na si Fidel. Mauna na ako. Excuse me, salamat at nakita kitang muli dito. Pasensya na nalate ako, pero Anong nangyari? ang alam ko lang ay ipina-autopsy na ang katawan niya. Hindi maaari. Na siya ay buntis tapos ganito? Naniniwala mga pulis na suicide ito. Suicide? At ako ang dahilan nito, ganun ba? Huwag ka muna mag-isip ng ganyan, Pedro. Magkakaroon pa ng investigasyon. Ang iniisip ko lang ngayon, kapag nakita ng mga pulis ang diary ni Tanya. Ang diary? Ang diary, natatandaan mo ba ang tungkol doon? Oo. Malalaman Oo. din ang relasyon nyo. At malalaman din ang lahat na naging kayo. Hindi nyo yung may tatago. Ayun Pati nga, ang lola pero mo yung malalaman wala akong yun. pakialam sa bagay na yan. Kahit malaman ng buong mundo. Si Tanya. Buntis si Tanya. Bakit nandito si Papa? Hindi mo kasi ako pinapatapos magsalita. Napanood niyo sa TV ang lahat, Pedro. Excuse me. Anak. Pedro. Kailangan natin mag-usap. Nakita ko si Fidel sa TV. At nakita ko yung apartment mo. Alam kong iyo yun dahil doon ka nanirahan ng napakatagal pero bigla mo na lang iniwanan ng lahat. Pedro,
Hindi ko alam kung ano nangyari. Hindi ko rin alam kung may kinalaman ka ba dun sa babaeng si Tanya o kung sino man siya. Pero kahit ano pa man, gusto kong sabihin sa'yo na wala akong pakialam. Kung ganon, bakit ka nandito? Teka, hindi mo kailangan magalit sa akin, iho. Nandito ako para tulungan at suportahan ka. Natatakot ka madamay ako sa nangyari. Siyempre, anak. Tungkol nga doon? Oo, tama ka pero ikaw ang alas ko at ayokong masayang yun, anak. Papa, masama ang naiisip mo. Siguro nga. Pero wag mong kalilimutan na ang titulong black sheep sa pamilyang ito ay talagang hawak ko at proud ako doon. Hindi ako nakikipagkumpetensya. Wala akong pakialam sa nangyari sa babaeng yun pero siguraduhin mo sa sarili mo na kaya mong kontrolin at lampasan ang lahat ng ito. Excuse me. Ano po ang may paglilingkod? Mukhang kayo ang may-ari nitong magandang restaurant na ito. Ako nga po. Kilala mo ba ang anak ko, yung laging nagpupunta rito? Yung kaalis siyempre lang. naman. Kilala ko siya. At ngayon gusto kong pumirma sa account niya. Ibig mong sabihin sa ilalim? Oo, tama ka. Mukhang magkakasundo tayo. Mabuti at ngayon, nandito maaari ka ba rin. na... Welcome, sir. Salamat. It's Ngunit my meron akong pleasure. pabor. Maaari bang bigyan mo ko ng isang bote ng wine? Yung pinakamasarap at pinakamahal Isang na wine. bote ng wine? Tama ka. At yung pinakamahal. Pinakamahal? Sandali lang. Pasensya na, sir, pero kakailanganin ko ang permission ng anak mo. Huwag mong sabihin sa akin na kailangan Pero ko yung siyang mamahalin ang gusto mo. Pero Tama ba? nakita mo na kaaalis lang niya. Nai-stress siya ngayon. Huwag na natin siyang guluhin. Sige. Pasensya Mabuti na. naman. Yung lalaki naka-brown jacket na yun ay ama ni Pedro. Makinig ka. Bigyan mo siya ng isang bote ng Brunello. Pero ang ibigay mo yung reject na alak natin. Sikreto to, hatin lang. Hindi ako makapaniwala, Gianna. Naaawa ako sa kanya. Hindi ito patas. Ate Fiorella, tama na pakiusap. Asan siya ngayon, Gianna? Nasa na walang kwentang yon? Bakit wala siya rito? Hindi mo lang siya nagpapakita. Hindi ko alam. Tumakas siya. Yun ang ginawa niya. Para siyang bula na bigla na lang naglaho. Tinakasan niya yung nangyari kay Ma'am Tanya. Malay mo, nagdadalamhati rin siya. Hindi mangyayari yun, Gianna. Pwedeng pumunta siya sa morgue ngayon. Hindi. Nakita ko. Sigurado akong siya yun. At tumatakbo siya para makatakas. Kumalma ka muna, ate. Paano ko kakalma? Mauuna na ako. Matutulog na ako. Sige, Gianna. Good night. Kumusta ka? Alam mo na? Oo. Nakausap ko kanina ang mama at nasa istasyon sila ngayon. Benito, nakakatakot. Naawa ko kay Ma'am Tanya. Nagulat ka siguro sa nangyari. Iniisip ko lang bakit ang bilis. Hindi ito patas. Paano nangyari na... Gagawin niya yun sa sarili niya? Ano ba tumatakbo sa isip niya? Ganun nga siguro. Walang may alam ng iniisip nila. Pero alam mo, nandito ako palagi para makinig sa'yo. Alam mo, pag-isipan natin mabuti yung nangyari. Anong gusto mo? Gusto mo ng kape? Oo, pwedeng mainit na tsaa. Meron kayo? Oo. Sabihin mo, Fiorella, meron bang nagpunta dito para magtanong? Anong ibig mong sabihin? Pulis ba? O detective, yun ba? Oo. Wala. Wala nagpunta rito. Kukuha lang ako na maiinom nating dalawa. Sandali lang, babalik din ako. Paano na? Anong plano mo pagkatapos na nangyari kay Tanya? Ewan ko. Hindi ko pa alam sa ngayon. Naaawa ako. At natatakot ako, Fidel. Pinipilit ko mag-isip ng maayos. At ang kailangan ko na lang gawin ay tumulong. Siguro sa burol? Anong gagawin ko?
Makinig ka. Aayusin ko ang burol. Gusto ko maging maayos at mapayapa ito. Sige, pero umayos ka. Alam kong mahirap ito para sa'yo. Salamat. Salamat. Okay na ako. Alam mo, sa tingin ko tama si Papa. Wala nang dapat iba pang makaalam nito. Hindi dahil sa akin, kundi dahil malaki ang magiging epekto nito sa pamilya ko. Oo, ang papa mo. Iniisip ang lahat ng bagay. Fidel, alam ko magagalit ng sobra ang lola ko. Siguro oo, pero anong magagawa mo? Tandaan mo ang diary. Kapag nakita ito ng mga pulis, kakalat ito sa media at malalaman nila ang relasyon mo kay Tanya. Pero ayokong sirain ang gagawing investigasyon. Pero sa ngayon, isang bagay lang ang magagawa ko. Ano? Hindi ko alam kung bakit ayaw pa nilang sabihin kung anong laman ng last will and testament. Babasahin din naman nila yon. Sa tingin ko, hinihintay lang nila si Pedro. Mukhang marami kang nalalaman tungkol kay Si Pedro. Pedro bang pinag-uusapan nyo? Dumating na ba siya? Hindi pa, pero kung nandito na siya, ang asawa mo ang unang magsasabi sa'yo. Tama ba ako, Sonia? Aray! Sabi ko kapag dumating si Pedro, saka natin malalaman ang last will and testament. Nahanap mo ba siya? Hindi. Hindi niya pa rin sinasagot ang tawag ko. Kumusta? Tito, baka naman alam mo kung nasaan ang anak mo. Hindi, pero hindi importante yon. Malalaman naman natin kaagad kung may masamang nangyari sa kanya. Tandaan nyo, hindi balita ang isang balita kung maganda yon. Pero hindi kayo umalis si Pedro dahil meron siyang bagong girlfriend. Bakit mo naisip yun? Matagal na nung huling may pinakilala siyang babae sa pamilya natin. Pero kakahiwalay lang nila ng dati niyang girlfriend. Sa tingin mo ba, Federica, na dadalhin niya kagad dito sa bahay yung unang babaeng Well, makikita niya sa daan? hindi. Siyempre, naniniwala ako sa inyong dalawa na wala siyang girlfriend. Oo naman, totoo yun. Bata pa siya at mas nakatuon siya ngayon sa negosyo, Osvaldo. Mama. Eloisa, magandang gabi sa'yo. Kumain na tayo ng hapunan. Pwede bang lumabas kami ng mga kaibigan ko? Hindi pwede. Bukas kailangan na maayos at kumpleto tayong lahat. Babasahin na natin ang huling habili ni Maximo. Pero kung hindi naman matutuloy yan, sasama na lang ako sa mga kaibigan ko. Mukhang magandang ideya yan. Hindi kita pinapayagan. Lahat tayo ay dapat na nandito at Ibig mo manatiling sabihin kalmado bawal na kaming bukas. kumilos? Hindi mo ba nakikita na hindi kami masaya? Sa akin ang pamamahay na ito, kaya dapat ka magpakita ng respeto. Kaya ba kailangan maging sunod-sunuran na lang kami sa inyo? Hindi mo ba naisip kung saan kami magiging masaya? At hayaan ka lang na pumunta sa mga nightclub. Ay! Mama, tama na yan. At magsayaw ng malaswa kasama ang mga kaibigan hanggang mahulog kayo sa sahig. Yung Oo, bang ideya mo na sa kwarto kasiyahan na sa lang ako buhay. kakain. Maghahaponan siya sa kwarto? Hindi ko naisip na isa yun sa pinagpipilian, Mama. Siyempre kahit kailan hindi yun nakasama. Okay, wag naman kayong maging seryoso. Hindi ba tayo maaaring magbiro dito? Seryo, kung tapos ka na magpanggap na payaso dito, kumain na tayo. Okay, sana maging masaya ka sa pagkain, Mama. Ginoong Vittorio. Zacarias, may dala ka bang balita? Tignan mo to. Kailangan mo makita. Heto. Sinasabi ko na nga ba, may lalaki naghihintay sa kanya. Sumama siya doon at pinagtaksilan niya ako. Pero baka naman sumama lang siya sa lalaking yon. Hindi naman ibig sabihin na may ginawa na siyang... Malinaw na sa akin ngayon, sumama siyang magtanan sa lalaking yon. Hindi pa tayo nakakasiguro. Ibig ko sabihin, malay natin yung lalaki ay isang taxi driver. Hindi natin alam kung magkakilala sila. Nagtatrabaho ba siya sa airport? Pwede ko ba siyang makausap? Hindi. Hindi naman yun yung taxi naghihintay sa airport. Okay, anong pwede kong gawin ngayon? Paano at saan ko sila mahahanap? Hahanapin namin ang lalaking yan at pipilitin namin siyang sabihin ang lahat ng alam niya tungkol kay Fiorella at sa kanyang kapatid. Pinagdarasal ko na sana walang masamang nangyari sa kanilang dalawa. Maraming salamat sa pagbigay mo ng Walang oras. anuman. Ang mga kaibigan ni Maximo Angeles ay kaibigan ko na rin. At kasama na doon ang kanyang mga apo. Pwede ka nang umpo. Salamat. Kahit na ilang beses pa lang tayo nagkita, nararamdaman ko na ikaw yung uri ng tao na tumutupad sa pangako. Salamat. Ano ang may tutulong ko sa iyo? Nandito ako para makatulong sa inyo. Matagal ko nang alam na iniimbestigahan pa rin ng grupo niyo ang pagkamatay ni Miss Tanya Casanova. Oo, tama ka. Meron ka bang kaugnayan sa kanya? Oo. Naging magkasintahan kami bago siya mamatay. Kaya naman pwede kong sagutin ang lahat ng katanungan niyo para makatulong sa kasong ito.
Humahanga ako sa ginagawa mo. Isa lang ang pakiusap ko sa'yo, sir. Huwag niyong ilalabas ang mga sasabihin ko sa kahit na anong paraan. Walang ibang makakaalam ng testimonya mo, Pedro. Lalo na hanggat hindi ka tinuturing na suspect. Pero kailangan ka lang naming tanungin tungkol sa kaso. Pagkatapos nun ay pwede ka nang umalis. Mabuti naman. Sir, alam niyo ba kung ano ang naging dahilan kung bakit siya namatay? Ang ibig ko sabihin ay, totoo ba na nag-suicide siya? Yun ang sinasabi ng ebidensya. May alcohol trace sa dugo niya. At meron din natirang mga gamot sa tiyan niya. Ganun ba? Pero wala kaming nakita na kahit na anong note o suicide letter sa loob ng bahay niya. Pero hindi kami tumitigil sa paghahanap. Wala ba siyang kahit na anong sulat sa kanya diary? Diary? Anong diary? Wala kami nakitang diary sa bahay niya. Hindi pwede mangyari yun. Hindi. Pero pasensya na, baka nawala yung diary niya. Nung nagbakasyon kami sa Italy. Hindi. Pasensya na, pero nakahanda akong tumulong. Kahit Mabuti kailan mo naman. gusto. Babalikan kita. Kukunin ko lang yung files. Salamat. Yeah! Yeah! Rox! Ano ka ba? Hindi ko akalain na pupunta ka pa rin dito pagkatapos na sinabi ni Lola. Dapat hindi na tayo umalis sa mansyon. Bakit nandito ka ngayon? Sinusundan mo ba ako, ha, Gael? Alam mo, hindi naman talaga kita sinundan. Paminsan-minsan gusto ko naman lumabas sa pagsaya. Ibig ko lang naman sabihin, walang pwede magsabi sa akin kung anong dapat kong gawin. Magaling yung DJ sa bar na ito, ha? Gusto mo sumayaw? Oo naman. Carla? Gael? Carla? Gusto mo sumayaw ni Gael? Hey there! Ay. Alak pa dito! Girls, tara! Selfie tayo!